sumasakit na yung mga ulo nila sa kakaisip kung ano ang mga paraan talaga para lang mapabagsak si VP Sara Duterte. Di lahat ng mga ginagawa nila, puro palpak yung mga ginagawa nila. Puro palpak. Nakikita po natin ngayon, di ba? Kung ano-ano na lang yung mga pinupukol nila kay VP Sara Duterte. Kung ano-ano na lang yung inaano nila kay VP Sara Duterte. Ibinibintang, di ba? Grabe. Lahat, nandyan na. Nandyan na lahat. Kung ano-ano na lang yung sinasabi nila para lang masira si VP Sara Duterte. Pero ang taong bayan, hindi po naniniwala sa mga sinasabi nila, sa mga pakulo nila. Di ba? Kaya lalong sumasakit ang ulo nila ngayon. Lalong-lalo talaga sumasakit ang mga ulo nila. Kaiisip, lalong-lalo na, palapit na ang 2028. Di ba? Habang gumagawa sila ng paraan para mapabagsak si VP Sara Duterte, dumodoble din po yung mga kaba ng mga yan dahil papalapit na po ang 2028. At si Lene, umurong na, di ba? Hindi na tatakbo. Kaya mas lalong kakabahan sila. Dahil mas lalong walang makakatapat si VP Sara Duterte at walang talo si VP Sara Duterte pagdating sa 2028. Marami ng kakabahan dyan. Marami na pong kakabahan dyan. Kapag lumampas si VP Sara Duterte dito sa impeachment, kapag matawid niya ito, ay sigurado po, marami na po dyan talaga na hindi na mawawala ang kaba at hindi na po makakatulog ng maayos tuwing gabi. Sigurado yan. Sigurado yan. Dahil iisipin na nila na baka pag si VP Sara Duterte ang maging sunod na Pangulo, talagang paghahabulin sila. Pananagutin ang lahat ng may sala. Dahil yung ginagawa nila sa panggigipit nila kay VP Sara Duterte ay may hangganan po yan. May hangganan po yan. Hindi lahat ng panahon sila ay nasa taas. Sila ay nasa pwesto. Sila ay nasa kapangyarihan. Hindi lahat ng panahon. Lahat ng iyan ay may hangganan po. May katapusan po yung nakaupo ka sa pwesto. Kaya pagdating ng panahon sa pagtayo ni VP Sara Duterte at pagbangon ng mga Duterte, diyan naman po, sila na naman po ang hahabulin at panagutin sa mga nagawang mga kasalanan. Maraming kakabahan dyan talaga. Maraming kakabahan dyan kapag nakalusot si VP Sara Duterte dito sa impeachment na to. Na grabing pahirap sa pamilya nila. Mula pa nung nakaraang taon, grabe, siya lang lagi ang hinahabol. Siya lagi hinahabol, pinagtulong-tulungan. Halos parang walang kakampi na si VP Sara Duterte. Di ba? Buti ngayon, paunti-unti na pong dumadami. Sa baga, ang iba dyan umuurong na po. Dumadami na po yung umuurong dyan. Kaya kukunti na lang at hindi nagaano karami yung mga gustong pabagsakin si VP Sara Duterte dahil yung iba umuurong dahil natatakot na po na baka pag nagiging Pangulo si VP Sara Duterte, babalikan po sila. Sisingilin sila sa lahat ng mga ginagawa nila. Yeah? Lahat ng yan ay may hangganan po. May hangganan po talaga. Gagalaiti sila dahil tingnan nyo naman, busy sila. Kasasalita dun sa Kamara, sa Justice Committee, sa impeachment. Pero ang Vice Presidente, nagtatrabaho lang. Tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho, di ba? Hindi sila pinapansin ng Vice Presidente dahil alam ng Vice Presidente na walang kwenta kapag siya ay pupunta doon dahil papahiyain lang po siya, di ba? Ganun katalino si Vice President Sara Duterte. Alam niya kung ano ang gagawin sa kanya pag dadalo siya doon. Alam naman niya na karamihan doon ay talagang ayaw siya at gusto siyang ma-impeach. Diba? Tingnan natin pagdating sa Senado kung makakarating man sa Senado yan. Pero marami na po dyan, nagdadalawang isip na po na pumirma dyan. Kung makumpleto man nila yung ano dyan, 1/3, baka hindi talaga susubra pa sa ano, yung 1/3 na malaki. Hindi susubra yan. Pagdating sa Senado, bakbaka na po yan. Yung sinasabi nila mga witness dyan, pagdating sa Senado, siyempre, tatanungin na ng mga abogado ni VP Sara Duterte yan. Ngayon, patunayan nila yung mga pinagbibintang nila kay VP Sara Duterte. Doon po talaga mismo magkaalaman sa Senado pagka doon matuloy ang impeachment. Dahil yung mga witness na yan, kung hindi nila pwede tanungin dyan ng mga abogado ni VP Sara Duterte sa Justice Committee kapag nag-hearing, pagdating sa Senado, hindi pwedeng hindi tatanungin. Tatanungin ang mga yan at kailangan nilang sagutin kung totoo yung mga sinasabi nila. Patunayan nila
patunayan nila kung totoo yung mga sinasabi nila. Dahil talagang i-cross-examine ng mga abogado ni VP Sara Duterte ang mga yan. Tingnan natin kung di magkabuwal-buwal ang mga yan. Alam mo, pag ang taong sinungaling, pag nandoon ka na sa totoong talaga, tanungan, diyan magka-ano yan, magkabulol-bulol na yan doon. Magkatulala-tulala na yan doon. Magahang na yan doon. Hindi na yan makakasagot pagdating doon. Sasagot mo yan, paliko-liko ang sagot niyan. Paliko-liko. Mahuhuli at mahuhuli yan sa mga tanong pa lang. Patunayan nila pagdating doon. Tingnan natin, ano ba yung mga witness niyan? Si Madriaga, saka yung dating DepEd. Yan, yung mga witness sila yan doon. Pag yan doon, matanong ng mga abogado ni VP Sara Duterte sa Senado, tingnan na natin kung kaya nilang patunayan yung inaakusa nila kay VP Sara Duterte. Malalaman at magkaalaman nun si Trillanes, di ba? Mag-witness din daw yan. Tingnan natin pag na-cross-examine yan doon sa Senado, sa mga abogado ni VP Sara Duterte. Tandaan po nila na yung mga abogado ni VP Sara Duterte ang tatalino. Talagang yayariin sila sa mga tanong doon. Talagang iipitin yung mga yung mga sinasabi nilang mga na akusasyon laban kay VP Sara Duterte. Pagdating nun talaga, hindi sila makakalusot dahil dapat nilang sagutin ang mga tanong doon. Hindi kagaya diyan sa Justice Committee, napipigilan silang tanungin. So doon sa Senado, tingnan lang po natin. Ngayon natin, baka may maiihis sa lawal. Hindi masagot yung mga katanungan. Patunayan nila. Kaya pag nakalusot nga talaga, sigurado namang makakalusot dito si VP Sara Duterte sa impeachment na to. Sigurado po talaga, hindi po papayag ang Panginoon na ganyan-ganon na lang. Mananaig po yung mga kasinungalingan. Hindi po papayag po talaga. May hangganan po talaga. May hangganan yung mga hindi tamang ginagawa. May hangganan po talaga yan. Kaya tingnan na lang po natin kung sila ngayon ay masaya, nagpapalakpakan pagdating sa Senado at pagkatapos ma-acquit na si VP Sara Duterte. Tingnan natin kung magpapalakpakan pa ang mga yan. Baka magpupuyata na mga yan, hindi na makatulog. hindi na makatulog kakaisip kung anong gagawin nila dahil makakatakbo po talaga si VP Sara Duterte sa 2028 at siguradong mananalo si VP Sara Duterte. Dahil ngayon pa lang, gigil na po ang mga tao o mga supporters na nagmamahal kay VP Sara Duterte na ang tagal ng 2028, natatagalan na nga ngayon eh. Gustong-gusto na, bukas 2028 na para magkaalaman na kagad. Di ba? Mas lalo nilang ginigigil yung mga supporters ni VP Sara Duterte. Tayo mga supporters ng mga Duterte, di ba? Tayong mga DDS. Ginigigil nila lalo, di ba? Kaya pagdating sa 2028, dyan po talaga magkaalaman po talaga pag siguro ma-declare na naman nalo si Sara Duterte. Naku po, baka hindi na siguro talaga makakatulog ang mga yan at mag-iisip na kung saan sila pupunta, sa saang lugar sila magtago. Sigurado, marami dyan siguro pupunta kaagad kay Sara Duterte at magmakaawa at hihingi ng pasensya. Sigurado sabihin, pasensya na po kayo ma'am, trabaho lang po yung ginagawa namin. Sinasabi na nga ni VP Sara Duterte na hindi siya maaariglo. Tandaan sana nila yan. Tandaan nila na si VP Sara Duterte hindi nila kayang arigluhin. Kahit anong pera yan, kahit ano man sabihin nila, hindi nila maariglo. Kaya siguraduhin lang nila na hindi makalusot si VP Sara Duterte sa impeachment ito. Kasi kapag nakalusot, dapat alam nila na sinabi ni Sara Duterte na hindi siya kayang arigluhin at walang ariglo na mangyayari. Sigurado yan, maraming kakabog-kabog dyan. Dahil sinabi nga din ni Congressman Suntay na marami po talagang natatakot na magiging Pangulo si VP Sara Duterte dahil alam nila hahabulin sila ni VP Sara Duterte. Hahabulin. Yan po ang sabi ni Congressman Suntay. Mga kasamanda niya, marami nung natatakot dahil alam nila na papanagutin. Maraming mapapanagot si VP Sara Duterte, yung mga gumagawa ng mga katiwalian dyan. Alam na po nila na hindi nila kayang bayaran si VP Sara Duterte, hindi nila kayang arigluhin. Sabi nga ni Tiangco,
1,000,000% hindi kayang arigluhin si VP Sara Duterte. Gigil na nga yung mga supporters dahil nakikita na grabe na po talaga ginagawa ni VP Sara Duterte, kung ano-ano na lang po ang pinupukol sa kanya para lang siya ay masira. Ang akala nila, maniniwala ang taong bayan, problema nila yon. Diyan sumasakit ang ulo talaga nila. Kahit anong ipukol nila kay VP Sara Duterte, yung mga tao hindi po talaga naniniwala. Hindi po naniniwala dahil palpak po lahat yung mga sinasabi nila. Alam na ng taong bayan. Kaya sakit ng ulo nila kung anong gagawin nila. Lalo na siguro pag nakarating sa Senado, mas lalong sasakit ang ulo nila doon. Dahil doon, matatanong na yung mga witness. At doon, kailangan nilang patunayan yung mga sinasabi nila na aligasyon laban kay VP Sara Duterte. Magkaalaman po talaga. Doon lalong sasakit ang ulo nila at baka hindi pa sila makakatulog gabi-gabi kakaisip dahil sa sobrang kaba. Tandaan, ang kasinungalingan ay may hangganan, ang kasamaan ay may hangganan, at magigibabaw ang katotohanan at kabutihan. Tandaan po ninyo yan.